Ang dahilan ko po kaya nasa abroad ako para sa anak ko. Yun ang pinakang priority ko. Para sa anak ko at para sa pamilya ko. Kasi ang buhay ay sinusubok minsan. Parang ginto yan na dinadarang sa apoy para lumabas yung tunay na kinang. At yun yung ating pananampalataya. Yun, mapagpalang araw sa inyo lahat. Kalalabas lang natin sa trabaho at ito, nakagayak na naman tayo. Meron tayo ditong buta saka lambat at siyempre may helmet. So pag ganito alam na kung saan pupunta. Kukuha tayo ng pang-ulam kasi medyo malayo-layo na yung sahod. Nagastos na rin sa Pilipinas sigurado yung sahod na pinadala. Kunti na lang yung ating natitirang allowance. Kaya siyempre yung paborito nating ulam, so maghanap tayo. So tara, so samahan nyo ako ngayong mga isda mag-isa. At si bro ay may pinupuntahan at para mamaya pagdating niya mayroon na kaming ulam. So tara po, let's see. Maubos yata yung gasolina ko ano na siya, pero may stock pa naman siya. So discarding OFW po yung ating gagawin ngayon, fishing. Ayun mang ginagawa natin lagi, discarding OFW. Baka may sasakyan. Dito po ay maraming nagpapahinga ng mga girlfriend, boyfriend, yung mga sweetie. Ayan, pag nanay pala to, pinapasyan nila yung kanilang anak. So dito po ay magandang pasyalan. Yung hangin po rito galing sa bundok. May baka rin pala rito. Ayan po, may baka rito. Nung nakaraan kalabaw naman, so 5 baka ito. Pag-alagala lang po dito sa yung baka. So, mas matapang yata ito kaysa sa kalabaw. So punta na po tayo sa pangisdaan. Dito may mga gagala rin. Mga ano po yan, minsan estudyante, minsan mga businessman, mga nagre-relax sila. Ay, may mga aso rin dito. Yung mga aso po rito, limitado lang po yung mga bahay. Halimbawa, isang pamilya, parang narinig ko kung di ako nagkakamali, isang pamilya, isang aso. So kaya maganda po yung rito, yung mga aso pinapakawalan nila. Natututong manguha ng pagkain nila. Kasi sa ibang bahay tulad sa Pilipinas, kahit napakaraming aso na, so wala nang maipakain, wala na rin makain yung amo, yung may-ari. So doon na pupunta sa aso, kaya kaawa parehas. Mamatay bigla tong GoPro ko kaya check na check. Punta tayo dun sa sa bagong spot kung mayroong tilapia. Kahit anong hulihin natin, kakainin natin, huwag lang janitor fish. Sana makakuha tayo ng iba-iba. Yan po mga asong yan, madadaanan natin yung aso. Yan po ay mga nag-iintay din ng mga nangingisda. Try kaya natin dito, parang spot. May daan. Aso, mga gutom na. Pero bang wala po yung rabies. Huwag mo kang kakagatin naka-video ka. Naka-video. Ano po sila, 6. Huwag nyo kang kakagatin, naka-video kayo. Paglabas ko po sa trabaho, diretso na dito. Si Papa Raya naman, meron po siyang binibili. Kasi yung kasamahan namin na mga nag-o-overtime, gusto ng merienda, pinabili. At dire-diretso kasi yung oras pag nag-overtime. Kaya nakisuyo kay bro na ibili ng chip pa yata. Sila Ethan saka si Brosley. Ang overtime namin ay bukas. Ang buta po tayo. Yan, OFW po ako. So sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, bro Alvin nga pala, OFW dito sa Taiwan. At ito po ang pinag-aaralan ko at ina-adapt yung makatipid at mangisda ang pinakang solusyon, sapagkat dito po maraming mga isda. Bukod sa pagtitipid na kumain ng mga lakimi, ng mga noodles, itlog, so ito po yung
yung paraan ko ng pagtitipid, na paraan ng ilang mga OFW ng pagtitipid. Yung mangisda para meron tayong libangan, saka meron tayong ito nakikita nyo, makalibang ng iba. Kaya tayo mangingisda tayo ngayon kahit solo. At si bro ay mamaya pa uwi ata, may pinupuntahan siya. Bagong spot po ito, samahan nyo po ako. Ay, huwag po kayo mag-alala sa akin. At nakabuta tayo, wala ditong ahas. Para dito may ilog hanap tayo ng ilog. Iga maliit, delikado dito, baka di may igat na may kaliskis. Yan, ang trabaho po namin sa dito sa Taiwan ay factory worker at machine operator. At yung product namin paiba-iba, saka yung machine ay paiba-iba rin. At sa tulong ni Lord, binibigyan tayong wisdom para matutunan yung mga machine, mga program. Kahit ang experience natin sa Pilipinas ay mga iba, mga sa sales, saka sa kung ano-ano, mga fast food. Pero madaling matutunan dito. Kasi dito hindi ka ipupost na madaliin doon sa aming kumpanya, pero sa iba hindi ko lang alam. At dito sa Taiwan, yan, natutunan ko na rin yung machine. At isasalang lang, tapos yun. Paglabas nun, saka mulilinisan. Dagdag bawas lang na sukat. Tapos pag may pinakang matinding problema na hindi kaya, tawag lang sa pinakang line leader. Ano kaya nanirahan dito? Bah, may mga ibon. Ilog po ito. Taas, bangin ang napuntahan ko. Paano ako makakababa dito? Bangin po ito. Ay, dami isda. Dami isda po sa tabi. So tama-tama po yung punta natin. So wait lang po, i-ayos ko lang po yung camera para kita nyo. Prepare lang po tayo. Yan, prepare lang po tayo para makita din po nyo yung mangyayari. Gamit tayo ng tripod kasi solo lang tayo, para in case makita nyo yung kung anong ginagawa ko. Ito yung tripod na to, mura lang dito. Nabili ko lang ito ng 180 o nasa 170 pesos. Yun, naka-prepare na po tayo. So may dala tayong itak, kasi in case kung anong makita natin dyan, tatagain natin kung malaking isda o kaya malaking kung may ahas man dyan, meron tayong pang suporta. Tapos sasaluhan natin doon. Baba po tayo dito, pakahirap na napuntahan natin. Oops, bubulabog na. May ilog pala rito. Parang hirap dito manghuli ng isda. Ito, ilog. Ay, tubig-tubig na sapa papunta ron. Prepare na tayo dito siguro. Kasi parang mabato rito. Marami. Paggalaw-galaw po yung buntot dun. So ito po ay ginagawa ko hindi para magpaawa. Ang ginagawa ko ito para meron akong remembrance na pag uwi ko sa Pinas, makikita ng ko, makikita sa sarili ko na ito yung history na ginagawa ko sa Taiwan, na hindi lang puro trabaho kundi rin, naglilibang din tayo. So hindi rin masama yung ginagawa ko na paglilibang. At proud naman niya si Mrs. kahit minsan kinakapos lalo pag namamali tayo ng padala napipinding, pero hindi tayo pinapabayaan ni Lord. At maraming salamat po sa inyong prayer, at maraming salamat din sa nagtuturo na pagsalo ng lambat. Salo po tayo. So pagiging po, ikot natin to. Yan, dyan tayo magsasalo. Nagsalo po tayo at ilapit ko yung camera para makita nyo ng malapitan. Nakasalo tayo, sana may huli.
Masaya ako na ay may nagkakalabsaw. Nakita niyo po yun. Huwag ka mababara, huwag ka matutumba. Hanguin natin. Ba't naman pala ito? Nakakawala. Huli ka, marami po. Parang nanginginig. Sana huwag makawala. Sana huwag po makawala. Ang dami ko nadali. Ang dami pa. Ay, grabe. Isang salo, sold na. Ayan. Yan, isang salo po, sold na. Nakita niyo po. Siguro mga 10 piraso ito. Sold na po yung ating salo. Grabe. Tanggalin natin dito sa medyo hindi maputik. Yan, grabe. Nakahuli po tayo. Isang salo lang. Jackpot tayo, jackpot. Basa naman tayo ng ano, imbuta. Yan po, oh. Pakita ko sa inyo. Grabe, ang laki. Nakatsambahan ko. Ay, hindi tsamba yan. Yan po. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, pakita ko po sa inyo yung mga Nile tilapia. Oh. Kunin ko lang po yung ano, lagayan. Panalo po. Nakadali tayo. Saka yung mga katamtama na size. Bilang natin. Ang dami pa kaso mga sumasama sa bato. Ayan. Makita ko sa inyo. Grabe, ang gaganda. Ayan po. Isa. Yan, ito na Nile tilapia, oh. Dalawa. Grabe. Yan, dito po sa Taiwan, sa lahat po na hindi pa nakakapunta ng Taiwan, kaya po maraming tilapia rito. Pero dito sa lugar na pinangisdaan ko, kukunti po ang tilapia rito. Kasi dito po yung side na ano, mabato. Marami siguro pero nakakawala. Pero ngayon nakahuli tayo marami. Dito po sa Taiwan, sa mga hindi pa po nakakaalam kung bakit po maraming tilapia, ang kumakain po ng tilapia rito na Taiwanese, bibihira po. Ang pinakang tradisyon nila rito, mahilig sila sa mga gulay. Kung mapapansin nyo, sa pintang namin, ang gulay dun, ang ulam, nasa 7. Tapos hindi sila masyadong mahilig po sa ano, sa mga karne-karne. Mahilig sila sa pagkarne, pato. Yan. Saka sa isda naman, ang hilig nila banak. Banak po yung pinakang kanilang parang special dun. Special dito. Tapos sa tilapia naman, yung mga isdang ganito, bihira po ang kumakain ng tilapia rito na Taiwanese. Hindi pa sila marunong kumain ito. Mayroong kumakain yung mga parang native na, yung parang ano na siguro, yung mga karamihan nakikita ko nakain ito, yung mga nagnanganga. Pero lahat ng halos sila nagnanganga, yung parang ang buhay nila ano, simple lang. Yan, kumakain sila nito. At sinasamantala namin yun na ganito habang marami pang tilapia, tas hindi pa sila kumakain, tas hindi pa rin sila gumagawa ng batas para sa permit na bawal mangisda ng lambat. So nangisda kami kasi kadalasan ng mga bansa po may mga permit, di po ba, sa pangisda. So dito po sa Taiwan wala pong permit. Ang ginagawa lang namin dito para maging parang continuous yung batas na yung kalayaan, para paging continuous yung kalayaan ng mga isda rito namin, mga migrant. Nagiging kami responsable sa ginagalang namin sila. Halimbawa may nangingisda po diyan, hindi po kami nagsasalo ng lambat o kaya nagpapaalam kami kung talagang wala na kaming masaluhan.
At pag sinabing hindi pwede, yun, hindi pwede. Saka depende sa ano, sa mga nakikita namin na sitwasyon. Halimbawa may mag-anak diyan, namimingot sila, masaya, tapos payag yung tatay. So hindi kami magsasalo diyan kasi siyempre yung kasayahan nila, mahirap na mawala yung mga isda. So pinababayaan namin. Kasi ganyan, tayo dayo lang dito eh. Kumbaga dayo, kumbaga favor na ni Lord na nakapunta rito. Wala natin. Grabe. Tilapia oh. Ayan. Nakikita nyo po. Grabe. Ilan na ito? 1, 2, 3. Nasa 10 yata. Ang dami ko nahuli. Isang salo. Kung nakikita nyo po sa ibang mga video ko, ano, hirap talaga ako makahuli rito. So bibilangin ko po ulit. Ayan po yung huli ko. Ayan. Laki oh. Siguro mga 7 kilo po. Ay 7 kilo. Mga 4 naman siguro to. 1. Ayan, malaki. 2. El tilapia. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
5 6 7 8 19 11 po yung nahuli ko. Yan, 11. Yan. 11 po yung huli ko. Grabe, pinagpala tayo ha? Thanks God. So hindi natin lilinisan dito, doon na lang sa bahay maglinis. At para ano, madali yung pamimigay, dito ko na lang po ilagay yung tilapia para mamaya sa lambat hindi na tayo magtanggal-tanggal. Ganda oh. Sa amin po sa Quezon, hindi po ako mangingisda talaga doon. Ang pangingisda ko po ron, kumbaga parang katuwaan lang. Yung mga kaibigan, mga buti po, tapos sasalo mo lang. Ganon, tapos mga alimasag, dinudukot namin yan. Pero hindi naman ganon sa kagagaling. Yung mga tamang pang ulam lang. Ay, sunod ko pong video doon na po sa taas para madala ko na po ito. Hugasan ko rin po yung ibang lambat. Yan na po yung ating huli sa kayo lambat. At prepare na po tayo para pag uwi. Yan. Kasi baka dilimin po tayo. Ang oras nga po pala ngayon ay 5:30. 5:45 na po yung oras. At mag-isa lang tayo sa ilog. Mahirap din dito magpagabi. Kasi dayo lang tayo. Wala pa akong nakabalitaan na mga nirip. So pero hindi natin alam. Kasi minsan ang news kasi katulad sa Saudi Arabia. Ang news doon hindi mo malalaman yung mga bali-balita. Pero maigi na rin yung maingat kahit safe yung bansa. Kasi minsan hindi natin hawak ang isip ng tao. Hindi lahat ng tao ay minsan mayroong lulong. Alam nyo na po yun. Matagal din po akong OFW. At ngayon OFW na naman. Kala ko dati nung napauwi ako, hindi na ako babalik dito sa pagiging OFW. Pero meron talaga mga pangyayari na kahit hindi natin na gusto ay mapipilitan tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Yan yung puso natin na kumbaga handang tiisin lahat para lang sa mahal natin sa buhay, para mayroon tayong mai-support sa kanila. At yun po yung dahilan kaya nandito ako. So hindi ko gusto. So marami po mga magkakaiba po kasi ang mga tao. Merong mga tao na gusto talaga mag-abroad at nag-a-apply sila, nagpipilit mag-abroad. At marami rin mga OFW na ayaw sa abroad pero nasa abroad at tinitiis lahat. May mga sarili-sariling dahilan. At ang dahilan ko po, ito pala, munti ko naman At ang dahilan ko po kaya nasa abroad ako para sa anak ko. Yun ang pinakang priority ko. Para sa anak ko at para sa pamilya ko. Kasi ang buhay ay sinusubok minsan. Parang ginto yan na dinadarang sa apoy para lumabas yung tunay na kinang. At yun yung ating pananampalataya. Kaya kung ano man po yung mga pinagdaraan ng OFW nasa abroad, may mga dahilan kung bakit nasa abroad, pero hindi nila masyadong gusto sa abroad, gusto makasama pamilya. So para tayong ginto na sinusubok ng panahon, dinadarang sa apoy ni Lord upang makita yung pananampalataya natin. Para yung ating pananampalataya ay gawin niyang pangako. Nawala na naman yung GoPro.
ang isang OFW po ay may mga dahilan kung bakit nasa abroad tayo, malayo sa pamilya. Minsan kasama ang pamilya sa abroad, wala sa Pilipinas. May mga dahilan po tayo. Pero sa kabila ng yan, ang pinakang ano ko po sa inyo, bilang OFW ako, hindi ko po gusto rito sa abroad. Malayo sa family. At parang natanda ako na hindi kasama yung pamilya. Siyempre, mas masarap yung mabuhay na kasama ang pamilya. At walang kapantay. Balik tayo ng buta. Wala pong kapantay yung kasama yung pamilya. Kaya minsan na napapaisip din. Kasi yung ibang mga nasa Pinas, may mga pang-inom sila, may mga kasayahan sila, may mga pinaglilibangan, pero nasa Pinas lang kaya nilang mabuhay doon ng ayos. At pasishare ko sa mga OFW na nasa abroad. So nangyayari sa atin minsan na hindi natin kagustuhan na nasa abroad tayo. Para sa ating pamilya rin, siyempre priority. At minsan, at nasabi ko nga na tayo parang isang gold na dinadarang para kuminang tayo. At yun ang pinakahalaga po, yung sa mga pagsubok, yung pananampalataya. Kasi pag sinusubok tayo tapos may pananampalataya tayo, so walang magagawa yung mga pagsubok. Bagkus yung mga ang pananampalataya kasi ito yung mga pangako na hindi mo nakikita. Na kung may pananampalataya tayo, yung puso natin nakapokus doon sa ating gustong gawin, so bibigay ni Lord yan, the best yan. So ma-share ko lang yung isang testimony ni Abraham. Kaya away ng away po ngayon yung Israel saka Palestine. Kasi noong unang panahon po, totoong kwento po ito. Noong unang panahon pinangakuan si Abraham ni Lord na bibigay ko sa iyo yung yung lupain na yun. At yun po yung tinuturo ni Lord dito, yung Israel. Wala pa sina dati noon, sina Jacob, wala pa. Kumbaga si Abraham lang. At yun, pagdating ng araw, nanganak sina Abraham, at ngayon nakapunta sila doon sa Israel. At ito yung pinag-aawayan ngayon ng Israel saka Palestine. At ang pinakang kasulatan diyan na pinapakita, talaga may patunay na kanila yung yung Israel, yung salita ng Panginoon. So sino bang makakapagbaliwala ng salita ng Panginoon? So sabi ng Panginoon, mapawi man lahat ng bagay, pero ang salita ko hindi magkakabula, di ba? At yun ang pinakang kasulatan ng Israel, kaya hindi sila mapaalis doon. Kahit ang palibot niya ay puro mga Muslim, Israel lang yung kakaibang religion. Kahit magtulong-tulong sila doon, walang gagawa. Kasi nga paano, hawak ni Lord. Kasi ganyan yung kapangyarihan at pag-ibig ni Lord. Pag hawak ka ni Lord, so lahat control niya, walang makakagalaw sa iyo. Ganoon din po sa atin dito sa OFW. So kung may pananampalataya tayo sa kabila ng maraming pagsubok, minsan iniwan tayo ng asawa natin sa Pinas, o nagloko o niluko tayo ng ating mga pamilya mismo sa financial, at kung ano pong mga problema na dumating sa kanila, minsan kala natin wala solusyon. So faith lang po ang pinakasolusyon doon. Faith is the evidence of hope not seen. Yan. Ito daw yung kumbaga hindi natin nakikita na pananampalataya. Ang pananampalataya, ito yung pangako na hindi natin nakikita, na kung mananampalataya tayo, ipapakita ng Lord. Diba? To see is to believe sa word. Pero sa Panginoon, believe in what you see. magkaiba, di ba? So kaya makakauwi din po tayo sa Pilipinas. Wag po tayo mag-alala. Doon din ang bagsak natin, kaya ating i-faith ngayon na Lord, sa next year o sa pagkatapos ng kontrakt ko, makakauwi ako. So, bibigay po ni Lord yan, basta yung pananampalataya natin ay sulit. Yun. At baka naboring po kayo. Ito pong vlog na ito ay para lang po sa mga may gustong manood, at alam naman po yan ng iba, nag-skip sila kung ayaw nila. Ay, nasaan yung bag ko? Maliit. Sana nandito. Nandun yung susi, saka yung mga wallet ko. Ayun, nandito. Thanks God, nandito. Makakalimutin si Bro Alvin, daldal. Pasensya na po at nakahawak tayo ngayon ng camera. At lang po ako, kaya ngayon puro kay Lord yung yung testimony. Kasi po iwan ko lang, basta kaya kay Lord lagi yung ko ngayon. Parang ramdam ko si Lord na kumikilos sa buhay ko ngayon. Kasi ang daming problema, pero andyan pa rin siya.
laging kala natin wala ng pag-asa, pero sa kanya may pag-asa at siya lang yung malalapitan. Kumbaga nag-iisa ako ngayon, kumbaga kala ko lahat galit sa akin, kala ko lahat iniwan ako, kala ko lahat lahat sinisiraan ako, pero andyan si Lord. Siya lang yung karamay natin sa lahat. At siguro dala lang to ng pagod, kasi sunod-sunod po na overtime. Minsan gusto ko na magpahinga, pero para sa family, at nag-i-enjoy tayo. The joy of the Lord is our strength, diba ba? Minsan parang gusto ko nang umuwi sa Pinas, pero may kontrata po. Minsan ganito, parang paulit-ulit, trabaho bahay. Pero sa pangingisda, yun medyo nawawala po yung yung inip sa lungkot sa pamilya. Kasi medyo matagal na rin po ako nag OFW, kaya parang sabi ko kailan kaya matatapos, kasi simula 19 years old nagtatrabaho na ako. At parang minsan naisip ko na wow, yung mga matatanda na sa abroad, yung mga trabaho, humahanga ako sa kanila. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng perfect time na makasama ng pamilya ko. Yung gumaling na si Sayon, magaling na yung maayos na si Sayon, hindi na chine-check up, at meron na kaming happy family na matatawag na masisilungan na maayos, at meron ng business. Yun, at yun, hanggang dito at yun, at uuwi na po ako, at mamaya na lang po pagluluto at saka sa pagbiyahe po. Tara po. Yun, tayo na po, at medyo nahaba po, at hindi ko mapatay tong GoPro na to, iwan ko ba. Pero hindi po ako nagdadrama. Lahat po ng sinasabi ko ay naunawaan po ng mga Christian dyan. Alam ko naunawaan po yan ng mga may pusong malapit sa Panginoon, at alam ko lahat kayo ay may Diyos, kaya naunawaan niyo po. Yun, dito na po tayo ngayon sa bahay. At yun, ito yung ating huli. So, ilagyan natin si planggana. Yan. Lagyan natin tubig. Tapos maya natin lutuin. Makapagbihis na po tayo ng short. Pero damit, hindi pa po. Hindi pa tayo nabasa. Saing po tayo. At habang nagluluto tayo, nakulo yung sinaing. At si bro ay may pinuntahan. Wala siya rito. Mamaya makakasalo natin siya, o kaya makasama kumain. Nandito siya. At nag-prepare na rin po pala ako rito ng bawang sibuyas. Luya, may luya tayo, kukuha tayo mamaya. Tapos meron tayo dito itlog. Saka ito, miswa. Nalawkan natin ng patula. Yan, start na po tayo magluto. Pero bago lahat, lilinisan muna natin. Hindi na tayo naglinis doon sa ilog kasi baka gabihin tayo. Ayan na po. Ito, may nanghihingi po nito. Bibigyan natin mamaya. Sa taas, nanganganta sila. Linis. Ayan, may gunting po tayo dito. Tanggalin mo ng palikpik. So, ano po ito? Pinokpok na po sa ulo. Ipreto muna natin, tapos lulutuin. YouTube! Natatawa sa atin yung mga ibang lahi. Lulubat na pala tayo. So, lagyan natin mantika. Nagsalang na po pala tayo dito ng kawali. Piprituhin na po natin ito. At naasinan na po natin. Ayan. Ayan, natuto na po itong prito natin. Hanguin na natin. Ayan. Sinalang na po natin yung pangalawang salang na isda. So, niliitan ko po yung natin luya para manuot po yung lasa niya, kasi kukunti po yung luya natin. Kamatis, kamatis. Balatan po natin yung patula. At nahiwa na natin itong mga rekado. Sit aside lang po natin. Sariwa pa po siya at saka hindi pa magulang. Kama tayo na peeler para mabilis. Ayan. Hello. Natin yung luya. Sibuyas, bawang. Lagay po natin yung kamatis. Kamayin na natin.
mas maraming kamatis, mas masarap. So wala pong pamilya ng kamatis, lahat malalaki. Isa-isahin lang natin. Yan, pag ganyan po na medyo nadudurog na yung balat ng kamatis, lagyan na natin tubig. So dalawa lang po kami, kaya konti lang po yung sabaw niya. Parang makahigop lang na konti. Lagyan natin ng paminta. Sa konting asin. Kasi meron na po siyang asin yung tilapia. Yan, pulo, ano po. Pwede na natin ilagay yung tilapia. Lamputin na lang natin. Yan. Itong malaki. Kinamay ko na po. At tapos lagay na po natin itong gulay. Tilapia na may patula. Yung sabaw niya konti lang. Kasi yung upo ko sasabaw siya. Lubog-lubog lang natin ito. Yan, luto na po siya. At para makasabay na yung gulay, lagay na po natin ito. Iniwahiwa na natin siya. Mabilis lang maluto yun. Lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Napakasarap ng ating hapunan. Ayan po. At meron tayong prito rito. At yung ating sinaing kanina, ayun, in na. Dinamihan ko po yung saing para hanggang bukas na po. At ito na po, nakaluto na kayo parehas. At ito na yung luto natin. At ito yung isa, patula na may tilapia. At may menu din dito si Papa Ryan. Ayan o, napakasarap. So bali, may luto kayo parehas. At sabay kami kakain po ngayon. So, umaapaw na tilapia. dami niya, no? So yung hindi po namin ubos dito, pambukas po. Kasi mahaba po yung oras namin ngayon eh. Walang uti. So kakain po tayo. Anong tawag dito bro sa luto mo? Patsang. Ay ba, nadulo ko na rin. Ano po, kunting tiis pa. Pag natapos yung mga bayarin natin. Makapag-provide tayo ng GoPro. Nakakaos din. Ikaw matagal din hindi ka GoPro, ano? Cellphone mo. Tagal ah. Nagka-GoPro lang ako nung okay na lahat. Nung may bahay na. Saka nagka-e-bike ka, ito lang, 2 years lang eh. Basta inintay ko muna yung lahat eh. Kaya mahirap pag madali ngayon mag-provide. Unahin muna natin yung mga Kaya sa pag, pamilya. pag may mga ano dyan, unahin muna yun. Ako cellphone, nakailang cellphone, 3. Ang basa. Ang sira. Pag may mga ibang importante Kasi yung ating mga content sa tubig eh. Hindi may iwasan na hangin. ito din yata yung luwag, huwag mo lang kinapa ka pa eh. Ito ba yun? Yan. Nung okay na po lahat, may bahay na. Kasi okay na lahat. Saka po tayo nag-provide noon. Ito naman. Pang vlogging. Dati bike. Pajak-pajak. 30 minutes. Dami kong dala pa noon. Mga gamit sa kusina. Bike lang yun. Sabit-sabit. Nabutang yung may tambay yung nakatambay dati. Papaayos ko sana yun. May kumuha. Mga ilang pagkasabi ko papaayos, mga ikalawang araw yata yun. May kumuhang basura. Binigyan ni Lupan niya ngayon. Kanya na yun. Sa delikado na po ngayon ang bike kasi marami nang gumagamit ng motor. Pira na pa yung may bike dito. Hindi katulad dati na puro bike. Grabe talaga pinagdaanan ko lahat dito mag-isa-isa. Cellphone yung camera. Isa-isa. Hindi yung patukoy yung mga iba pang ano no. Kaya biyaya ngayon yan. Ngayon. Ngayon maluwag yung mga vlogger ngayon ano, mga baguhang vlogger. Ay, pag kulab-kulab yun, dali na. Si Kadudo, bilis lang eh. At tutulungan naman po namin yung ano, yung talagang yung humble baga, ano, ay sila na bahala kung matataas sila pag malaki na. Nasa kanila na yun, basta bukan sa puso yung pagtulong. Tapos yung medyo lumalaki ulo, iniiwasan na po natin. Makakita naman po nila yun. Oo, ganun talaga. Yung mga manggagamit, iniiwasan. Minsan nga sila na naiwas eh, pag nalaki na yung ano nila, ulo. Sila na mismo, kahit di tayo naiwas. Pag nakuha na yung kailangan, okay na. Huyo ka na. Kaya pili na lang po sa mga tutulungan. Yan, si Kadudoy.
Okay na si Kadudoy. Masipag ng Dudoy, kilos-kilos eh. Ano ba? Tuloy-tuloy lang sana siya kasi para makabawi siya dito sa Taiwan habang binata pa. Sila lumiwas. Hanggat di pa nakukuha yung gusto, dikit ng dikit. Sa akin walang masabi kasi yung punta ko tagal dito camera kung talagang gusto ko mag-vlog noon pa nakalipas na ilang buwan ay yung mga kasamahan namin dati na ano nakabida paring Noy hindi pa yan monetize sila ano kahit walang ano sama-sama lang ako kahit kakamerahan sila init wala din silang naibigay sa akin kasi kasayahan lang parang pakikisama lang kaya sila nagsasabi na baka daw mag-iba pag ano katulad ni may nagsabi yun dami gano'n. Huwag ko na bagitin yun, cut na. Katulad daw ni ano, baka mag ano. So hindi po vlog agad na pinunta ko rito. Kinuha ko si bro cameraman tapos kasama sa trabaho. Tapos kayo mismo ang nagsabi na mag-vlog. Usapan po namin, wala po yung hindi po magbablog si bro, usapan namin cameraman. Since ni-request nyo, yan, pinagbigyan po namin kayo. Apoy lang sa akin dati, sama-sama. Kaya mga hindi pa monetize yung ibang mga malalaki na ngayon ang channel. Na siguro kung nag-vlog ka na agad noon, no? Oo, nag-vlog agad ako noon, malaki na sana. Mga Kasi 5 months ka na bago nag-vlog dito eh, no? hindi, mag 7 months na eh. Si 7 months na, naka 7 months. Pero sama-sama lang, minsan 3 lang kami. Yan sila, ano, yung mga malalayo. Minsan 3, minsan nasa puno lang ako ng ano. Ito mo lang, no? Priority ni bro yung mga dayo. Kasi nga, nahihiya pa. Para sa yun, sana kaya talaga makikita mo talaga na ano, sana walang magbago sa mga baguhan na yun. Saan ka pa naman, Paps? May kasama na ako cameraman, tutulungan ko ba yung iba? Kakamerahan ko pa. Ako wala akong vlog kasi noon eh, focus lang sa camera. Kasi kung iba-iba yun, may ano na, may cameraman na, hindi na sasamahan nyo, bahala na kayo dyan. Ganyan, nasa 7 months yata, 8 months. Itabot-tabot. Tanggap talaga lang talaga. Kainitan. Si bro, nakakoble lang doon sa... Sa puno, maghapon, hintay ko lang hapon. Ano, kasi pakikisama sa ano, mga ano natin kasamahan. Sa bandang huli, may masasabi pa, no? Ganun talaga ang buhay. Kaya focus na lang tayo sa ano. Goal. Priority yung ano, karel. Kaya sabi ko dati, pag may mga pagkulab na iba, pas na. Pero yung mga timpla naman okay lang. Mga pinsan mo kaya, mga solid. Pero yung mga iba, Meron kami nakikita, yung mga kasama mo dati. Hanggang ngayon, kahit nakapunta dati ngayon, pag nakita na sa ilog, no, di mo lang natingin eh. Yung 6 na nakita namin. meron na sila. Makikita mo. Sa pang bukas to umaga, may OT po kami, baka baunin namin yan sa company. Kasi sa company, yung hapunan, pwede lang kumain dun kahit katayo-tayo. Papakin namin yan. Tingin siguro yung mga Taiwanese doon. Kasi mahirap ano, yung maranasan na gutom, nakakapanginig. Hindi na makahakbang eh.